If you do not take care of your blessings, you will lose them. Kahit na gaano pa karami yung bendisyon, grasya na tinanggap mo sa Diyos, kung hindi mo iingatan ang grasya at bendisyon na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, mawawala ito. Babawiin ito ng Diyos sa iyo. Blessings are not forever. If you do not take care of them, and if you are not worthy for these graces. Oo nga naman, tingnan niyo po, kahit na gaano kakalakas, you have the fullest of health. If you do not take care of yourself, you will lose your health. You will get sick. Hindi mo masasabi na malakas ka forever. Kahit na anong gusto mong kainin, kakainin mo. Darating at darating sa iyong buhay. Manghihina ka. Magkakasakit ka. Take care of your health. If not, you will lose it. Kahit na paano mo sabihin na, mahal namin, Father, ang bawat isa. Yung ang aking asawa, umiiyak pa nung kinasal kami. Hindi ako lolokohin ng aking asawa. Kilala ko ang aking asawa. If you do not take care of each other, if you do not communicate properly, you will lose your love and your relationship. Mawawala ang inyong pagmamahalan. Kahit na sabihin mo, milyon-milyon yung nasa bangko. Marami kang pera, marami kang asset, marami kang ari-arian. But if you do not take good care of these properties, this money, this blessing that God gave you, you will lose them all. Kahit na gaano pa karami ang iyong pera, kung hindi mo ito iingatan, mawawala ito at babawiin ito ng Diyos. Amen. Ito po ang pinapaalala sa atin sa Ebanghelyo. Ang ating pong Panginoon binigyan ng instruction ang mga apostoles. At sabi sa kanila, pag pumasok sila sa isang bahay, at pagkarapat dapat ang isang tao sa blessing, sa bendisyon, sa kapayapaan na binagkakaloob nila, mananatili ang kapayapaan at blessing na ito. Pero pag hindi siya karapat dapat, sabi niya, mababawi, kunin niyo ulit. Mawawala yung kapayapaan, yung blessing na pinagkaloob niyo sa kanila. See? Though God bless us every day, if we become unworthy, God can take back that peace and blessing from us. You cannot hold forever on this blessing, most especially if you do not take good care of it. You will lose this peace and blessing if you're not worthy. Mawawala ang kapayapaan at bendisyon sa buhay mo kung hindi ka karapat-dapat at kung hindi mo iniingatan ito. And I think that is a good question. How can we be more worthy for God's blessing? How can we take good care of the graces that God gives us every day? Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan niyo at matutunan niyo. Una, always be thankful. Always be full of gratitude. Magpasalamat ka araw-araw sa bendisyon at grasya na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo, sa kapayapaan at bendisyon na palaging tinatanggap mo. Pag binigyan ka ng regalo, anong sasabihin mo? Salamat, hindi po ba? Pag nagbigay ka ng regalo sa isang tao at hindi siya nagpasalamat sa iyo, binigyan mo na siya, nagrereklamo pa siya. Binigyan mo na siya, siya pang galit. Tanong ko po, bibigyan niyo pa ba ng regalo ulit yung taong yon? Hindi na po, di ba? Siya na nga binibigyan mo, galit pa siya. Hindi mo na siya bibigyan. At baka nga, sa kakareklamo niya, mainis ka, anong gagawin mo? Ayaw mo naman pala yung binigay ko sa'yo. Sige, balik mo na lang. Bakit binabawi ng Diyos sa atin yung mga blessings na tinatanggap natin? Baka kasi puro tayo reklamo ng reklamo. Wala man tayong pasasalamat sa Diyos. Thank God always for everything, even for small things, and even for our sufferings. Dahil na kahit na paghihirap yan sa tingin mo, kahit na sa tingin mo, masakit yan, your sufferings gives us endurance. Ang ating mga paghihirap, may lakas din dyan. Do you want your blessing to remain? Thank God always. Have a grateful heart always.
At secondly, be humble. Be filled with humility. Matuto kang magpakumbaba. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang mga marunong magpakumbaba, yan ang mga tinataas ng Diyos. Pero pag mayabang ka, babawiin ng Diyos. Aalisin ng Diyos ang grasya at bendisyon na pinagkaloob niya sa iyo. Ako nga po ngayon, palagi ko naririnig sa mga tao, Father, sikat ka na. Father, napaka-popular mo. Father, kilala ka sa abroad. Pero alam niyo po, at the end of the day, in front of the Lord, I pray for humility. Kasi po alam ko, kahit na gaano ako katanyag ngayon, gaano ako kasikat ngayon, kapopular, kilala ko ng mga tao, isang iglap, mawawala lahat. Amen? Kasi ganyan lang po ang buhay natin eh. Sandali lang. Tao lang tayo. At alam ko po, lahat ng ito galing sa Kanya. And how do I remain humble more than thanking the Lord? I remain humble by accommodating people, by accepting people. Pag merong gustong magpa-picture, magpapa-picture. Kahit na isang oras po akong nakatayo, papapicture po ako dahil ang dami mga tao gustong lumapit sa akin. Sino po ba ako para sabihin ko na ayaw ko magpa-picture? Pag pinakita mo ang yabang-yabang mo, pag pinakita mo ang laki-laki ng ulo mo, sa tingin mo, lalapit pa ba yung mga tao sa iyo? Hindi na. Di po ba? Meron nga po, mga dumadating dito sa parokya. Nagko-commute lang, nanggagaling sa mga malalayong lugar. Pag nalaman ko, nagko-commute lang sila, wala silang sasakyan. Ako pa po mismo, maghahatid sa kanila doon sa sakayan. Gamit po sarili sasakyan. Hindi ko po sinasabi sa sarili ko, sikat na ako, I'm somebody. Hindi ko na trabaho yan. Dapat meron mga iba na mag-asikaso sa mga taong ito. No. Kasi kung gaano mang kabilis yung pagkasikat mo, ganon din kabilis darating ang araw, makakalimutan ka. At tandaan niyo po yun, it is a lesson of humility. Gaano man kabilis na yumaman ka, ganon din kabilis pwedeng gawin ng Diyos, mawala lahat ng kayamanan mo. The more humble you become, the Lord will lift you up. The Lord will add more blessing to you. And the third and the last, share, give, be generous. Hindi darami yung iyong blessing, yung iyong bendisyon. Kung makasarili ka, kung tinatago mo yung blessing ng Panginoon. Kamukha din yan sa pagkain. Itago mo sa rep, itago mo sa cabinet. Huwag mong kainin, ano mangyayari? Masisira, mabubulok. Paano darami yung blessing natin sa buhay kung ayaw mong magbigay? At totoo po, try it. The more that you give, the more that you receive. Do not give, you will lose it. Use it, it will multiply. Kahit na konti lang. Dahil pinapatunayan mo sa Diyos, pag ikaw ay nagbibigay, na ikaw ay karapat-dapat pang makatanggap ng mas marami. Ang binibigyan ng Diyos ay yung nakikita niyang makakatulong din sa iba. Share. Be generous. Ask yourself this question. Am I worthy for God's blessing? Kumusta na yung mga tinanggap kong bendisyon sa Diyos? Do you want more blessing? Ayan po yung susi. Salamat ka, magpakumbaba ka, at magbigay ka. Makikita mo, makakatanggap ka. Siksik, liglig, umaapaw.